Binabati ko ng kapayapaan ang bawat isa sa inyo sa pangalan ng dakilang manunubos na si Jesus mula ngayon at magpakailanman. Aking mga iniibig na mga kapatid, katotohanan nga, ang pagbabago ay laging binibitiwan ng kabatlayaan upang sa ganon, ang isang ako ay umunlad ang tunay niyang pagkatao. Sa iba't ibang kaparaanan o aking mainiibig na mga kapatid, naghahandog ang kaitasan na kung paano mata mo ng isang ako ang pagbabago. Maraming babaguhin sa mga buong pagkatao aking may iniibig ng mga kapatid. Sapagkat nariyan pa rin ang kahinaan ng isang laman. Aking mga iniibig ng mga kapatid, bakit dinadaan ang kaitaasan ng tao sa apoy? Dinadaan sa tubig o aking mga iniibig ng mga kapatid upang sa ganun. Sa kanyang paglalakbay sa mundong ibabaw, matutunan niya kung paano niya isasagawa ang kanyang buhay sa kapatagang lupa upang sa ganun matamo niya ang pagbabago ng tunay niyang kakuan. Nariyan ang pagbabago ng panahon o aking may iniibig na mga kapatid. Nariyan ang kalagayan ng buhay ng mga tao na dati nariyan ang kaguluhan. Minimiti ng tao ang kapayapaan. Nariyan ang kamangmangan o aking mga iniibig ng mga kapatid. Minimiti ng tao ang karunungan na nagmumula sa kaitaasan. Bagay ang niyang pananampalataya o aking mga iniibig ng mga kapatid, binago rin ang karanasan ninyo mga tao upang sa ganon, ang pananampalatayang niyan ay isang tunay na pananampalataya na nanggagaling sa dakilang Panginoon. Aking mga iniibig na mga kapatid, ang kalagahan ng iyong pag-aaral sa loob ng patron ng diway, natamo ninyo ng isang ako na dati na sa kalagayan ng kamangmangan. Hinanap ninyo ang kanyang karunungan o aking may iniibig ng mga kapatid, ipinagkaloob sa inyo ng kaitaasan. Ng karunungan yan, hindi galing sa tao, kundi ang karunungan yan ay galing sa dakilang Panginoon. Diyan nasasalik niyong pananampalataya o aking mga iniibig ng mga kapatid sapagkat ang pananampalatayang yan, ang siyang magbibigkis sa inyo at siyang magbibigkis sa inyo. Maging kaagapay ninyong dakilang Panginoon na kailanman hindi kayo iwanan o aking mainiibig na mga kapatid. Maraming salaghati ang dumaan sa inyong mga buhay at kayo nagtagumpay. Marami ding kabiguan ang natamo ninyo sa kapatagang lupa, subalit nariyan pa rin kayo. Humaharap at humarap lagi na sa harapan ng dakilang Panginoon sa tuwing mayroong gampaning katulad dito. Magpasalamat kayo, o aking mga iniibig na mga kapatid. Ang lakas sa inyong mga bisig,
ang inyong karunungan at katalinuhan ay sama ang kasangkapan upang sa ganon kayo ay hindi manghihina ng inyong pananampalataya sa harapan ng dakilang Panginoon. Maraming hamon ang dadaan pa sa inyong mga harapan. Marami pang hilahin ang maranasan ng isang ako o aking may niibig ng mga kapatid sapagkat ninanais ng kaitasan na kayo na nakapasok na sa loob ng bakuran ng dakilang Panginoon, huwag na muling bumalik pa sa kanyang pinanggalingan. Sapagkat marami pa rin mga tupang hindi nakakilala ng tinig ng dakilang Panginoon. Marami pa rin tupang ligaw, aking may iniibig, mga kapatid, sapagkat tumatalikod sila sa dakilang Panginoon. Kung kaya nga, kayo na mga narito, na lagi na nakikinig sa kabatlayaan, kayo na narito palagi, na binibigyan ng kaaliwan, ng kaitasan, o aking may iniibig, mga kapatid, higit pa niyong palakasin ang iyong pananampalataya. Higit pa niyong palakasin ang inyong mga loob, o aking may iniibig, ng mga sapagkat yan, ang kailangan ng mga tao, na saan panlaban ninyo sa hamon ng buhay, o aking may iniibig na mga kapatid. Ang lahat ng mga ito, ang lahat ng mga kaganapan, o aking may iniibig na mga kapatid, sapagkat hanggang sa ngayon, ang mundong ibabaw ay nakahilig pa rin sa kasalanan. Hanggang sa mga sandali ito, aking mga iniibig, ang tao ay nahuhumaling pa rin sa sanglibutan. Kung kaya nga ang paalaala lagi na ng kabatlayan sa bawat isa sa inyo, maraming pagkakataon na kayo nakalimot. Maraming pagkakataon na kayo naging balisa at ligalig sa inyong mga kalagayan. Subalit ito ng panahon, o aking mga iniibig na mga kapatid na kayo higit na magsikhay at magpagad upang sa ganon. Kayo na nakakilala na mayroong Diyos na kapangyarihan sa lahat, ay gampanan niyo at gampanan niyo mga tungkulin ayon sa kalooban ng dakilang Panginoon. O aking mga iniibig na mga kapatid, sa buhay na yan, at kayo, ay nakakakita ng uri ng pamumuhay sa inyong kapaligiran. Sa buhay na yan, nakikita ninyo at namamasdan ninyo ang gawin ng tao sa inyong kapaligiran. O aking may iniibig na mga kapatid, huwag ipagdamot ang inyong mga palad na kung paano inunat ng dakilang Ama ang kanyang palad sa inyo. Gandun din ang inyong gagawin. O aking mga iniibig na mga kapatid, iunat ninyo ang inyong mga palad doon sa mga nangangailangan. Mahalaga ang liwanag na nasa inyo. Mahalaga ang karunungan na nasa sa inyo, aking mga iniibig na mga kapatid, sapagkat ang lahat ng mga iyan ay tanging yaman ipinagkaloob sa inyong kaitasan upang sa ganon, makabuluhan lamang yan kung ibabahagi ninyo sa inyong mga kapwa. Ang pag-ibig ng Diyos ay mahalaga, subalit mahalaga yan kung ibabahagi ninyo sa inyong mga kapwa o aking may iniibig na mga kapatid. Kaya nga, sa lipunan ng mga hugis, kung saan kayo gumagalaw at nakikipamuhay, o aking mga iniibig na mga kapatid, hindi kayo namumuhay na mag-isa. Namumuhay kayo alang-alang sa inyong kapwa. Namumuhay kayo sapagkat kailangan kayo ng inyong kapwa at kailangan kayo ng dakilang Panginoon na ang kanyang kabiyayaan ay maibahagi ninyo sa inyong kapwa o aking mga iniibig na mga kapatid. At kayo na namuhay katulad din ng mga hentil, namuhay din ng katulad ng mga eskriba at parisiyo o aking mga iniibig, mga kapatid, pagtagumpayan ninyo. Pagtagumpayan ninyo ang uri ng pamuhay na inyong naranasan upang sa ganon, kayo man sa inyong mga sariling kaakuan ay maging karapat-dapat sa harapan ng dakilang Panginoon. O aking mga iniibig ng mga kapatid, harinawa,
ang mapalad na pag-aaral sa mapalad na magnito'y naging makabuluhan na ba? Dahil sa gitna sa inyo mga espiritu na nangailangan ng dilig at hamog na nagmumula sa kaitasan. Ang aking karagdagan, buksan ang santong kasulatan. Efeso 5, 8 hanggang 10. Pakibasa. Ito po yung sinasabi sa Efeso 5:8 hanggang 10. 8, sapagkat noong panahon kay kadiliman, datapwat ngayon kay kaliwanagan sa Panginoon. Magsilakad kayong gaya ng mga anak ng kaliwanagan. 9, sapagkat ang bunga ng kaliwanagan ay nabubuo ng kabutihan at katwiran at katotohanan. 10 at ang panghuli, na inyong pinatutunayan ang kinalulugdan ng Panginoon. Yan ang karagdagang tinapay ng buhay na aking iiwanan sa aking mga iniibig na mga kapatid. At harinawa, ang lahat ng mga ito ay tanggapin ninyo. May isang magandang kabiyaan sapagkat kinalulugdan ng dakilang Ama ang gumagawa ng kabutihan sa kanyang banal na harapan, gumagawa ng kabutihan sa kanyang kapwa, mula magpakailanpaman. Paalam, anyong kapatid, sa pananampalataya, Pablo, Apostol, paalam. Ibinabati ko sa inyo ang pag-ibig at ang kapayapaan na siyang maghari sa bawat puso't isipan, damdamin at kalooban ng bawat isa. Mula ngayon at magpakailanpaman. Aking mga iniibig kong mga kapatid, tunay nga, nagkakaroon kayo ng pagkakataon sa pag-aaral. Tunay ngang tatawagin kayong mapapalad sapagkat patuloy kayong nakakarinig ng mga katotohanang pag-aaral ng dakilang Panginoon. Ngunit sa bawat pag-aaral na ito, ay ginagamit niyo nga ba ito nang naaayon sa dakilang Panginoon? Na naaayon sa inyong tungkulin dito sa sanglibutan na ito. Sapagkat bago nga kayo magpatuloy sa inyong pag-aaral ay kinakailangan ay malaman ninyo kung ano nga ba ang tungkulin niyo dito sa sanglibutan na ito. Na aking mga iniibig kong mga kapatid, ang tungkulin ng isang ako, ang siyang makaunawa at magbahagi sa kanyang mga kapatid. Ngunit bago nga kayo magbahagi sa inyong mga kapatid, ay sa inyong mga sarili ay kinakailangan ay nauunawaan ninyo ang pag-aaral. Sa inyong mga sarili ay kinakailangan ay nakikita ang pag-aaral, sapagkat kung kayo ay magbabahagi ng pag-aaral na hindi nyo nga lubusang nauunawaan, ay bakit ba nga ba nyo ito ibinabahagi? Kung sa inyo, aking mga iniibig kong mga kapatid, ay hindi nyo pa ito lubusang nauunawaan. Aking mga iniibig kong mga kapatid, ano ba ang kahalagahan nitong pag-aaral na ito? Bakit nga ba ito patuloy na binabanggit? Bakit nga ba ito patuloy na pinag-aaralan ng isang ako? Aking mga iniibig kong mga kapatid, tunay nga hindi niyo pa nakikita ang kahalagahan ng pag-aaral ng dakilang Panginoon. Ngunit sa pagtagal ninyo sa pag-aaral, aking mga iniibig kong mga kapatid, ay doon nyo nga unti-unting malalaman ang siyang halaga nito. Na wala ngang
anumang bagay dito sa sanglibutan ang siyang hihigit sa halaga nito. Aking mga iniibig kong mga kapatid, sapagkat ito ang nagmumula sa dakilang Panginoon. Aking mga iniibig kong mga kapatid, naway sa mga pag-aaral na ibinababa sa inyo, ay unti-unti ngang malinis ang inyong mga sarili. Unti-unti ngang magbago ang inyong mga kaisipan sa mga bagay na ito, aking mga iniibig kong mga kapatid. Kung saan ang mga bagay nga na siyang sa tingin ninyo ang patuloy na magbibigay sa inyo ng kasiyahan tulad dito sa sanglibutan. Patuloy na magbibigay sa inyo ng kabuuan. Ay sa tingin nyo, ay makikita nyo nga ba dito sa sanglibutan na ito? Nagaano man katagal kayo maglakbay, ay hindi nyo makikita ni mararamdaman aking mga iniibig kong mga kapatid. Sapagkat ang lahat ay nasa dakilang Panginoon na nga. Siya ang nagtataglay ng lahat, aking mga iniibig kong mga kapatid, na mararanasan, madarama lamang ng isang ako, kung siya ay mananatili sa dakilang Panginoon at sa kanyang liwanag. Sapagkat kung kayo ay mananatili sa dakilang Panginoon, ay hindi lamang nga tunay na kapayapaan at pag-ibig ang siyang inyong madarama, kung hindi sa pamamagitan niya nga, ay doon nyo tunay na mauunawaan ng bawat pag-aaral na ibinababa sa inyo ng dakilang Panginoon. Na aking mga iniibig kong mga kapatid, kinakailangan nga sa pag-aaral ng dakilang Panginoon ay naririyan ang kasipagan, naririyan ang pagtitiis, naririyan ang siyang pagsasakripisyo, aking mga iniibig kong mga kapatid. Handa nyo nga bang ibigay ang inyong sarili para sa pag-aaral na ito at para sa dakilang Panginoon nang sa gayon tuluyan nyo nga itong maunawaan ng lubusan na aking mga iniibig kong mga kapatid, o patuloy pa rin nananaig sa inyong mga kaisipan, damdamin at kalooban ang siyang pangangamba at pag-aalala. Aking mga iniibig kong mga kapatid, bakit nga ba kayo mangangamba kung naririyan na ang dakilang Panginoon? Na sa pamamagitan niya nga ay hindi kayo pababayaan. Sa pamamagitan ng kanyang liwanag, kayo ay liligtas. Sa pamamagitan niya ay hindi niya nga kayo bibitawan sa lugar kung saan kayo ay mapapahamak. Aking mga iniibig kong mga kapatid, kaya't sa pag-aaral kinakailangan ng pagtitiwala sa dakilang Panginoon na sa pamamagitan niya nga ang bawat isa ay hindi nga mapupunta sa kadiliman. Sapagkat kung buo ang tiwala niyo sa dakilang Panginoon ay wala nga kayong pangangamba sa mga bagay na inyo ang susubukan sa pag-aaral, aking mga iniibig kong mga kapatid. Na sa pamamagitan niya nga siya ang magbibigay liwanag sa kadiliman ng daan ninyo, aking mga iniibig kong mga kapatid. Siya ang patuloy na nagbibigay daan sa bawat isa ng sa gayon kayo ay makalakad sa landas ng katotohanan. Kayo ay makaparoon
Sa liwanag niya aking mga iniibig kong mga kapatid, ngunit tayo nga na siyang patuloy na nananaig dito sa sanglibutan ay patuloy nga tayong nabubulag sa kanyang landas. At patuloy nga nating pinipili ang landas ng sanglibutan na ito. Ngunit ano ba ang makukuha dito sa sanglibutan na ito? Para sa inyong ako at para sa inyong mga espiritu, aking mga iniibig kong mga kapatid, patuloy niyo na nga bang kakalimutan ng inyong mga espiritu na siyang nangangailangan ng pag-aaral ng dakilang Panginoon? Patuloy niyo na nga bang kakalimutan ng pag-aaral ng dakilang Panginoon sapagkat kayo ay nananatili dito sa sanglibutan na ito? Aking mga iniibig kong mga kapatid, isang paalala nga sa bawat isa na ang sanglibutan ay isa lamang paaralan sa bawat isa. Na dito nag-aaral ang isang ako. Nang sa gayon, mas tuluyan niyang maintindihan ng pag-aaral ng dakilang Panginoon. Sa paaralan nga ba ay doon tayo nananatili? Doon nga ba tayo patuloy na siyang maninirahan na aking mga iniibig kong mga kapatid? Hindi nga ba sa ating mga tahanan? Saan nga ba ang tahanan ng isang espiritu? O hindi nga sa kaharian ng dakilang Panginoon? Na doon nga patuloy napaparoon at paparoon ang isang espiritu. Aking mga iniibig kong mga kapatid. Sa pag-aaral ng dakilang Panginoon ay tinuturo sa inyo na ang mga bagay na inyong ang nakikita, nararamdaman dito sa sanglibutan ay mga bagay na siyang mabilis mabitawan at mabilis mawala sa mga palad ninyo aking mga iniibig kong mga kapatid. Ngunit ang pag-aaral ng dakilang Panginoon ay hindi mawawala sa inyong puso't isipan, damdamin at kalooban, sapagkat ito ay nananatiling nakatatak sa inyo, aking mga iniibig kong mga kapatid. Ganoon nga kalakas ang pag-aaral ng dakilang Panginoon na siyang patuloy itong mananatili sa inyo, aking mga iniibig kong mga kapatid. Patuloy itong bubuo at bubuo. Nang sa gayon, tuluyan niyo ang maintindihan ito, aking mga iniibig kong mga kapatid. At na sa araw na ito ay makita na ninyo ang landas, ang kanyang katotohanang pag-aaral, ang siyang muling magmulat sa inyong mga mata sa mga bagay na kung saan ang mga bagay na siyang pangangailangan ng inyong mga espiritu, aking mga iniibig kong mga kapatid. Sapagkat kung pinapaunlad niyo nga ang inyong mga espiritu, aking mga iniibig kong mga kapatid, ay hindi niyo nga namamalayan na pati ang inyong mga sariling ako ay unti-unti na rin uunlad, aking mga iniibig. Kaya patuloy niyong ipakita sa harapan ng dakilang Panginoon
na kayo ang mag-aaral na lumalakad sa kanyang kaliwanagan, na kayo ang karapat-dapat na tawaging mag-aaral sapagkat naipapakita at naipapadama ninyo sa harapan ng dakilang Panginoon ang mga bagay na makikita sa isang mag-aaral na lumalakad sa katotohanan ng dakilang Panginoon. At muli, dito ko sa inyo iniiwan ang kapayapaan, ang pag-ibig na siyang maghari sa bawat isa sa mapalad na umagang ito. Muli ang inyong kapatid sa iisang pag-aaral at sa iisang dakilang Panginoon, Apostol Pablo. Paalam. Pag-ibig at kapayapaan. Ito nga ay ang aking itinatanim sa bawat puso, ang bawat isang naririto sa mapalad na araw na ito, mula ngayon at magpakailan pa man. Tunay mga iniibig na mga kapatid, gaano karami nga ba sa inyo ay nakapaglakad sa landas ng ating dakilang Panginoon at nakarating na nga sa kung saan nga kayo karapat-dapat tumahan. Gaano karami nga ba o akong mga iniibig na mga kapatid sa inyo ay nakapag-unawa na sa bawat hamon, na sa bawat inyong pagsisikap, pag-aaral at kahirapan at pagtitiis, na ito ay inyong kinakailangan ipunin. Para sa aking mga iniibig na mga kapatid, sapagkat tunay, kayo ay binibiyayaan ng hamon. Kayo ay binibigyan ng pagdudusa, ng kahirapan, ng mga biyaya, ng katulad sa inyong unang pagsilang, ng inyong unang buhay. Saan nyo na inyong ginagamit sa kadamitan na iyan at hanggang sa inyong pagiging espiritu, lahat ito ay biyaya. At tunay, sinasabi ko sa inyo, aking mga iniibig na mga kapatid, lahat at bawat isa sa mga yan na inyong iniipon, nang upang sa gayon maalala ninyo lagi kung nasaan nga kayo karapat-dapat pumunta at kung ano nga ang nasa inyong mga palad. Ngunit tunay, para saan ang mga biyaya ng ating dakilang Panginoon na ibinigay niya sa lahat at bawat isa sa inyo, kung hindi ninyo may susuri ang tungkulin ng bawat biyayang kanyang ibinigay sa inyo. Dahil tunay, alamin nyo man na kayo ay may biyaya, subalit kung hindi ninyo maunawaan kung ano ito, kung hindi ninyo maitukoy kung para saan ito ay ano nga ang magiging kabuluhan ng inyong mga naiipon, kaya't kayo'y binibigyan ng pag-aaral o aking mga iniibig na mga kapatid nang upang sa gayon ng inyong pag-unawa ay maging higit pa nga sa pag-unawa ninyo sa laman, sa panglaman. Dahil tunay ang inyong larawan, ang larawan ng ating dakilang Panginoon na kanyang ibiniyaya sa lahat at bawat isa sa inyo ay sa paggugugol sa sanglibutang ito ay nandudungisa ng putik. Nang sa gayon, nawa kong mga iniibig na mga kapatid, nadudungisan nga rin ng inyong pagkatao. Nadudungisan nga rin ng inyong kaisipan at pag-unawa ng upang sa gayon. Ang inyong maaaring maunawaan lamang ang lahat ng panglaman. Ang inyong maaaring magustuhan at pagsikapan lamang ay maging ayon sa laman. Sapagkat kayo, o aking mga iniibig na mga kapatid, hindi ba't matigas rin ang ulo? Hindi ba't nangailangan kayo ng buhay at ang buhay? Hindi ba't nangangailangan kayo ng mga dosena? Hindi ba't daan-daan na taon ng upang sa gayon kayo ay makapag-unawa ng ating dakilang Ama ay ang iisang landas ng inyong kinakailangan tahakin. Gaanong karaming buhay, gaanong kadaming kasuotan ng inyong kinailangan ng upang sa gayon kayo ay umupo sa harapan ng ating dakilang Ama, gaanong karaming buhay ay inyong kinailangan ng upang sa gayon maunawaan ninyo na ang ating dakilang Ama ay ang iisang
Ama. Gaanong karaming dugo, gaanong karaming luha, gaanong karaming kahatulan na nanggaling sa sanglibutan at sa Ama ang inyong kinailangan, nang upang sa gayon ito ay maunawaan. Kaya't sinasabi ko nga rin sa inyo, o aking mga iniibig na mga kapatid, na kayo ay mapalad sa inyong kapalaran. Dahil tunay nga, o aking mga iniibig, kung ang ating Ama, kung ang ating dakilang Ama ay mas mababa pa nga ang kanyang kadikalaan, ang kanyang kabanalan, ang kanyang pag-ibig sa lahat at bawat isa sa inyo ay tunay nga kayo ay mapapabayaan nito. Ngunit, kayo nga ay nabiyayaan ng isang mapalad, mapagmahal, mapagbiyaya at banal na Ama nang sa gayon, sa kahit anuman ang inyong ipakita sa kanyang ugali, kayo ay mamahalin niya ng higit pa nga sa inyong maunawaan. Tunay, sinasabi ko sa inyo, aking mga iniibig na mga kapatid, kung kayo nga ay mapalad, kung kayo nga ay banal, kung kayo nga ay nagmamahal sa Panginoon, ay kayo rin ay kanyang imamahal. Kung kayo ay tumalikod sa Ama, kung siya ay taksilin ninyo, kung siya ay pakita ninyo ng poot at ang inyong galit, ay kayo ay mamahalin ng Ama. Kaya tunay na isinasabi ko sa inyo, aking mga iniibig na mga kapatid, huwag ninyong iaksaya ang inyong mga buhay, nang upang sa gayon kayo ay makapagbalik ng inyong pag-ibig sa Ama, nang upang sa gayon may pakita din ninyo ang inyong naipon para sa Kanya. Dahil tunay, lahat ng inyong mayroon, lahat ng nasa palad ninyo ay nanggaling sa Kanya at may babalik sa Kanya sa tamang panahon. Kayo ay nag-iipon ng biyaya, kayo ay nag-iipon ng kahirapan, kayo ay nag-iipon ng pagbibighati ng kaaralan ng karunungan, nang upang sa gayon sa panahon kayo nga ay susuri ng ating dakilang Ama, kayo ay mamulaklak ng higit pa nga sa kaliwanagan ng 10 araw. Bakit? Nang upang sa gayon na aking mga iniibig na mga kapatid sa panahon na kayo ay babalik sa Ama, hindi lamang kayo maninis, hindi lamang kayo banal. Subalit kayo nga o aking mga iniibig na mga kapatid ay magiging para sa Kanya. Gaano karami na nga ba o aking mga iniibig na mga kapatid ay naglakad sa landasin na ito at hindi bumalik sa sanglibutan? Gaano karami nga ba sa inyo o aking mga iniibig na mga kapatid ay hindi natakot ng upang sa gayon ituloy nga ang inyong pagsisikap, ang inyong pagtitiis, ang inyong pagpapagal para sa ating dakilang Ama? Kaunti lamang. Dahil oo, kayo man ay bigyan ng liwanag. Dahil oo, kayo man ay bigyan ng lahat ng inyong kinakailangan. Tunay na isinasabi ko sa inyo, aking mga iniibig na mga kapatid, kayo at ang karamihan sa inyong mga kapatid dito sa sanglibutang ito ay may kinakailangan kapangang mas higit ng upang sa gayon sila ay tumuloy ng kanilang landas. Ano nga ito? Kundi ito nga o aking mga iniibig na mga kapatid, ang pananampalataya sa ating dakilang Ama. Sa pananampalataya, ang lahat ng inyong katakutan ay mawawala. Sa pananampalataya, ang kapayapaan ay magiging sa inyo sa bawat kaorasan, sapagkat di ba tunay na kinikilala ng ating dakilang Ama na sa kapayapaan kayo ay makakapagbigay ng inyong buong ako sa Kanya? Hindi ba tunay na sa kapayapaan kayo ay makakapaglingkod ng buo at ng tunay para sa Kanya, nang sa gayon kayo ay maging buong kasangkapan para sa Kanya? Huwag nawa kayo tumingin o aking mga iniibig na mga kapatid sa kung gaanong kalalim nga ang inyong kinakailangan tahakin, kundi kung gaanong kalalim nga ba ang kinakailangan ng ating dakilang Ama na inyong tahakin. Huwag kayong matakot sa kung ano man ang inyong maharap, sa kung ano man ang inyong makikita, sapagkat kinakailangan lamang ng ating dakilang Ama sa lahat at bawat isa sa inyo na kayo ay tumahak,
na kayo ay sumunod sa mga yapak na kanyang iniwan sa lahat at bawat isa sa inyo, na kayo ay tumungo sa kanya sa panganahon ng kahirapan nang upang sa gayon kayo nga rin ay matuto ng mga ilangan sa kanya na manghingi sa ating dakilang Ama, sapagkat kung kayo ay hindi natuto na kumatok sa pintuan ng ating dakilang Ama, ay paano nga kayo ay papapasok sa kanyang tahanan? Kayo ay matuto kumatok, kayo ay matuto manghingi sa ating dakilang Ama, nang upang sa gayon kayo nga rin ay matuto na pumagal sa kanyang bakuran, na kayo nga rin ay matutong kilalanin kung ano nga ang inyong tungkulin. Sapagkat tunay o aking mga iniibig na mga kapatid, ng bagamat malawak ang sansinukob na ito, na bagamat ito nga ay puno ng kabutihan, tunay nga o aking mga iniibig na mga kapatid, walang kapirasong ng kapayapaan, ng masustansyang prutas ang maidadala sa inyo kung hindi kayo pumagal sa kapirasong lupang ipinagkatiwala ng ating dakilang Ama sa lahat at bawat isa sa inyo, upang ito ay bungkalin, upang dito kayo ay magtanim, upang dito nga kayo mag-ani. Kaya tuparin ninyo ang inyong tungkulin. Kaya tuparin ninyo kung ano ang kinakailangan ng ating dakilang Ama sa inyo, nang upang sa gayon, ang kaunlaran, ang kapayapaan, at ang masustansyang bunga na nanggagaling sa pagpapagal para sa Ama ay maidala sa inyo, sapagkat ito ang inyong tungkulin, sapagkat ito ang inyong kapalaran, na oo, ang kapalaran ninyo ay nasa inyong mga kamay, sapagkat tunay sinasabi ko sa inyo, o aking mga iniibig na mga kapatid, sino nga ang lumikha sa inyong mga kamay? Sino nga ang lumikha sa landas sa inyong tinatapakan? Kayo ay magpakita ng inyong pagmamahal sa ating dakilang Ama, sa inyong pagtitiis, sa inyong pagsisikap, sa inyong pag-unawa na siya nga lamang ang iisang landas na kinakailangan ng lahat at bawat isa sa inyo, na naway papakita nyo rin sa mga nawawalang tupa ng ating dakilang Ama. At sa muli, ang pag-ibig at ang kapayapaan nga ay ang aking bitbit. Ito ay ang aking tinatanim. At ito nga ay ang nawain nyo iani, o aking mga iniibig na mga kapatid. Ako ang inyong kapatid, sa isang dakila at mapagmahal na Ama, Apostol Juan. Paalam. Pag-ibig, kapayapaan, at ang banal na kaluwalhatian ng dakilang Ama, sa pangalan ng dakilang Panginoong Jesucristo, ang siyang ipinagkakalob sa lahat at bawat isa, mula ngayon at magpakailan paman. Ang hapag na ipinagkaloob sa lahat at bawat isa sa mga kaorasan at sandaling ito, sa banal na gawain na ginagampanan ng aking mga iniibig na mga kapatid, ay punong-puno ng kabiyayaan na kinakailangan ng bawat isa ng kanilang mga kaluluwa at espiritu, upang sa gayon, sa inyong paglalakbay o pag-aaral dito sa paturuan ng diwa, kayo ay makakuha ng karapat-dapat upang kayo ay makasunod sa likuran ng dakilang Panginoong Jesucristo. Aking mga iniibig na mga kapatid, sa isang pag-aaral, katotohanan ang aking sasabihin sa bawat isa. Ang pagbabago ay nagaganap at magaganap sa isang ako. Walang mag-aaral ang mananatiling mangmang sa kanilang mga sarili.
Walang mag-aaral ang mabubuli sa impyerno o sa apoy na inyong tinatawag, aking mga iniibig na mga kapatid. Sapagkat ang layunin ng dakilang Ama sa lahat at bawat isa ay mabuti at karapat-dapat sa bawat mag-aaral na kanyang itinuring, na kanyang binigyan ng pagkakataon upang makasunod, upang makarating sa sinapupunan ng dakilang Ama. At katotohanan ng aking sabihin sa bawat isa. Hindi masama ang maging mangma, sapagkat bawat isa ay dumarating sa ganyang kalagayan. Ang hindi kalugod-lugod sa harapan ng dakilang Ama ay kayo ay manatiling mangma sa inyong mga sarili. Kayo ay hindi matuto sa bawat pagkakataon na pag-aaral na pinagkakaloob ng kaitaasan sa bawat isa. Sapagkat ang kaitaasan, kayo ay binigyan ng pagkakataon upang umunlad sa inyong mga sarili, upang makakuha ng karapat-dapat, upang kayo ay magkaroon ng katagumpayan sa harapan ng dakilang Panginoon. At nasa anong kalagayan ng aking mga iniibig na mga kapatid? Mapapalad ang bawat isa. Sapagkat kayo ay nagpapatuloy sa pag-aaral ayon sa Diyos. Sapagkat ginagawa ng aking mga iniibig na mga kapatid ang bawat utos, bawat aral na sa inyo ay pinagkakaloob ng kaitaasan. At nakikita ng kaitaasan. At walang nalilihim sa kaitaasan kung ano ang inyong mga ginagawa sa araw-araw ninyong buhay, aking mga iniibig na mga kapatid. Sa mga katwid, bawat hakbangin, bawat desisyon, bawat paggawa, iniisip ng aking mga iniibig na mga kapatid. Ito ay pakaisipin ninyong mabuti. Kung ito baga ay karapat-dapat sa harapan ng dakilang Ama. Kung ito baga ay naayon sa banal na kalooban, sa mabuti at tutuwiran ng dakilang Panginoon, aking mga iniibig na mga kapatid. Sapagkat ang bawat isang narito at binuksan ang kanilang mga mata sa liwanag at nakikita ng kaitaasan na unti-unting nabubuksan sa inyong mga kaisipan, damdamin at kalooban ang pag-aaral ayon sa Diyos. Banay-banay na ipinagkakaloob ng kaitaasan upang kayo ay matuto. Katulad ng isang sanggol, binigyan siya ng pagkain na kanyang makakain. Nakakayanin ng kanyang kaluluwa at espiritu upang sa gayon unti-unting mabuo sa kanyang kaisipan, damdamin at kalooban ang bawat pag-aaral upang siya ay hindi mabulunan, magsawa sa pag-aaral, kundi bagkus ito ay unti-unti niyang manamnam sa kanyang pag-aaral dito sa sanglibutan na ito. Upang sa gayon, makuha niya ng buo at walang pag-aalinlangan ang bawat pag-aaral na ipinagkakaloob ng kaitaasan. At ang aking mga iniibig na mga kapatid, anong kalagayan ng aking mga iniibig na mga kapatid? Kayo baga ay naroroon sa kasanggulan, sa kabataan,
sa katandaan, aking mga iniibig na mga kapatid. At nakikita ng kaitaasan na ang bawat isa ay dumaraan sa pag-aaral. Nakikita ng kaitaasan ang pag-unlad ng bawat isa. At nalalaman ng bawat isa kung ano ang kanilang mga kalagayan sa pag-aaral ayon sa Espiritu. At nagpupuri ang bawat isa sa kanilang kalagayan. Sapagkat ang kaunlaran, ang pagbabago ay nagaganap at unti-unting nagaganap sa bawat isa. At nakukuha ng aking mga iniibig na mga kapatid, ang bawat pag-aaral ay pinagkakalo sa pamamagitan ng mga banal na espiritong mga aliw sa inyong harapan. At nakikita ng kaitaasan na ito ay naisasagawa ng bawat isa. Magpatuloy ang aking mga iniibig na mga kapatid. Ipagkaloob ng bawat isa ang kanilang mga sarili sa tuwing nagkakaroon ng mga ganitong banal na gawain. Pagpagin ninyo ang inyong mga paa sa tuwing kayo ay tatapak dito sa paturuan ng Diyos. Upang sa gayon, kung paano kayo pumasok ng malinis, kayo ay lalabas na mas malinis at may dala-dalang mga pag-aaral na inyong magagamit sa pang-araw-araw ninyong buhay. At ang oo ay maging oo sa aking mga iniibig na mga kapatid. Kung kayo ay binigyan ng mga tungkulin na ibinahagi ng kaitaasan, ay panatilihin ninyo ito na inyong magagawa. Sapagkat ang mga tungkulin na iyan ay ibinigay sa bawat isa upang ito ay inyong gawin. Sapagkat ito ay inyong magagawa, makakaya. At ang bawat isa ay naririto at ipinagkakalo ang kanilang mga sarili. Sa bawat pag-aaral na dumarating sa aking mga iniibig na mga kapatid, unti-unti nakikita ng kaitaasan ang pagbabago ayon sa inyong mga espiritu at halo. Unti-unti niyong nakikita ang liwanag at kayo ay nakasusunod sa likuran ng dakilang Panginoong Yesus. At ang bawat isang narito, kayo ay magpatuloy upang ang katagumpayan ay inyong makamit, aking mga iniibig na mga kapatid. At sa bawat pagkakataon na sa inyo ay binabahagi, ito ay inyong pahalagahan, aking mga iniibig na mga kapatid. Sapagkat hindi na muli itong babalik at ipagkakaloob sa bawat isa, maliban na lamang kung kayo ay muling babalik. Kung kayo ay pagkakaloob ng bawat isa, ang kanilang mga kaisipan, damdamin at kalooban upang muling gumawa sa harapan ng dakilang Ama. Na ang bawat pagkakataon na sa inyo ay binabahagi ng kaitaasan, naway ito'y matutunan sa aking mga iniibig na mga kapatid. Magpatuloy, pagsikapan ang bawat pag-aaral na dumarating sa aking mga iniibig na mga kapatid. Upang sa gayon, ito ay hindi masayang, kundi bagkus, ito ay mamunga upang may pagkaloob ng aking mga iniibig na mga kapatid, hindi lamang sa kanilang mga sarili, kundi sa inyong kapwa, hanggang sa inyong mga kaaway, aking mga iniibig na mga kapatid. Panatilihin ninyong mabago ang inyong mga kalooban. Malinis ang inyong mga kamay at dalisay, ang inyong mga puso.
sa bawat hakbang na inyong ginagawa dito sa paaralan ng mga hugis. Upang sa gayon makamit ang aking mga iniibig na mga kapatid, ang kabanalan at ang buhay na walang hanggan na hinahangad ng bawat isa. At ito ang bahagi sa aking mga iniibig na mga kapatid, na upang sa gayon ay maging gabay ninyo dito sa paglalakbay sa sanglibutan na ito. At muli, ipinagkakaloob sa lahat at bawat isa ang kapayapaan, ang pag-ibig, at maghari ang kababaang loob mula ngayon at magpakailan paman. Ang inyong kapatid sa isang pag-aaral, Juan Evangelista. Paalam. At ang kapayapaang nagbubuhat sa kaitaasan, ang siyang maghari sa bawat isa mula ngayon at lagi na. Mga iniibig na mga kapatid sa paturuan ng diwa, ang bawat isa sa inyo ay tunay na ang kanyang paglalakbay ay magpapatuloy, sapagkat ito ay isang pangangailangan ng isang espiritu upang siya ay magkaroon ng bawat karanasan na kanyang kinakailangan upang ang katotohanan ng pagtuturo ng dakilang Panginoon sa bawat isa, upang siya ay magkaroon ng katagumpayan, ay magkaroon ng katuparan. Mga iniibig na mga kapatid, ang bawat isa ay nagsisikap na matamo ang karunungan ng dakilang Panginoon, sapagkat katotohanan na sino man ay di matiling mangmang kung ang kanyang pagnanasa ay makasunod sa kalooban ng dakilang Panginoon. Kaya't ang bawat isa ay tinuturuan mula sa tungtungan ng kabanalan na dapat niyang matutunan, at mula sa unang baitang ng bahagdan ng pag-aaral na yan, ang bawat isa ay tutungtong sa bawat bahagi ng hagdan hanggang kanyang maabot yung nararapat na katagumpayan. At ang katagumpayan na yan, o aking mga iniibig na mga kapatid, ay isang kinakailangan upang ang bawat isa ay tunay na matawag na karapat-dapat, nahahawak ng tungkuling ipagkakatiwala ng dakilang Panginoon. At ang inyong kalagayan sa kapanahunang ito'y naroon pa rin sa mga pag-aaral, subalit ang bawat pagsisikap ng bawat isa na kanyang ilalagay na may kusang kanyang sarili sa tungkuling nakalaan sa bawat isa, narito ang inyong mga sarili, doon nyo rin naman inilalaan at ginagawa ang mabuti ng ayon sa akala ng inyong mga puso. Mga iniibig na mga kapatid, ang bawat isa sa katotohanan ay titingnan ng dakilang Panginoon ang kalinisan ng bawat puso, ang paghahangad at pagnanasa na mata mo niya ang pagtitiwala ng dakilang Panginoon. At ang bawat paghahangad na yan na mabuti, o aking mga iniibig na mga kapatid, ang magiging daan ng bawat isa upang siya'y lalong magsumikap na kung papaanong kanyang natatanaw ang liwanag doon sa malayo, ay narito ang bawat isa ay tunay na naglalakbay ng may pag-iingat. Mga iniibig na mga kapatid, ang isang kasaysayan ng isang Jesus na kung saan na siya ay sinilang sa isang sabsaban
Narito, ano kaya ang kanyang ipinakikilala kundi ang tunay na kababaan ng loob? Na ang bawat isa na kung doon ay tutungo sa kanyang harapan, tunay na kinakailangang isuko ng bawat isa ang kanilang mga daladala. Sapagkat sa mga tunay na naghahangad ng mga bagay na mabuti at matuwid, tunay na ang pagsuko ng lahat ng bagay ay ibibigay sa harapan ng dakilang Panginoon. Sapagkat naririto ang pagkilala na inyong tinatanggap na ang bawat isa sa katotohanan ay walang yamang daladala sa kanyang sarili, kundi siya ay isang nilikha ng dakilang Panginoon. Na sa anumang bagay na kanyang gagawin ay kinakailangan ang katotohanan ng kanyang buong sarili ang kanyang maihandog. Kaya nga sa tatlong mago sa panahon na kanilang makita at matunton, yung liwanag na kung saan ang isang Jesus ay sinilang. Ang bawat isa nga ay bumalik sa kanilang mga tahanan. Subalit hindi sila bumalik sa doon, sa isang Herodes na sa kanilang nag-utos na kung saan ay kinakailangan silang bumalik doon. Sapagkat ano nga ang ninanasan ng dakilang Panginoon na kung inyong makita ang kanyang liwanag, kayo ay hindi na bumalik sa dating anyo ng inyong mga pamumuhay. Sapagkat kung ang bawat isa ay paulit-ulit na aasam ng liwanag mula sa dakilang Panginoon, subalit ang bawat salitang yan na nagmumula sa kanyang bibig ay matili lamang isang salita. At siya'y babalik sa dating niyang anyo ng kanyang mga paggawa. Ano nga ang magiging kabuluhan ng liwanag ng mahabang paglalakbay, ng mahabang pagganasa ng pagtitipon ng biyaya at karunungan nagmumula sa kaitaasan. Mga iniibig na mga kapatid, kayo na naghahandog ng inyong mga sarili sa harapan ng dakilang Panginoon, katotohanang siya sa atin yung lagi ang inyong mga sarili. Sapagkat ang liwanag, kung tunay nakikita ng isang nagnanasa, katotohanan siya ay di maliligaw, sapagkat ang kanyang paningin ay duroon lamang sa daan na kung saan itinuturo ang daan patungo sa Panginoon. Subalit ko ang kanyang sarili ay naroon sa tinatawag na pagdadalawang akala tunay na maraming liwanag ang kanyang mababanaag sa kanyang daan. At narito, ang pagkalito ng kanyang puso, ang timbangan ng katarungan na kanyang daladala, ang kanyang gagamitin. At nasaan na ang kanyang natutunan na kung saan ang tunay na katarungan at katuwiran ng timbangan ng dakilang Panginoon ay hindi niya mahagap sa kanyang mga puso. Mga iniibig na mga kapatid, ito ang isang kadahilanan na kinakailangan ng bawat isa, anuman ang anyo na kanyang tinatangkilik, bahagi man ng material o bahagi ng bawat pagkakilala sa kanya ng tao, bahagi ng kanyang emosyon, bahagi ng karunungang dala-dala niya na natutunan mula sa sanglibutan ito. Ang lahat ng iyan, o aking mga iniibig na mga kapatid, ay kinakailangan yung isuko sa harapan ng dakilang Panginoon upang inyong makita na kayo bilang sumusunod sa kanyang kautusan ay inyong makita na kayo sa katotohanan ay walang pangangailangan malibang ang salita at patnubay ng dakilang Panginoon. Mga iniibig na mga kapatid, ang pag-ibig na yan ay pinakikilala sa bawat isa, na laging itinuturo sa bawat nilalang
At saan nga ito unang sinisimulan sa 10 utos na binigay ng dakilang Panginoon. Sapagkat sa pamamagitan ng mga utos na yan, narito ang tao ay matututo upang mamuhay ng may kapayapaan at ng may kalinisan. Subalit ang mga batas na yan ay mananatiling batas o aking mga iniibig na mga kapatid sa bawat isa, hanggat ang mga bagay na yan ay di nyo mapapagtagumpayan. Sapagkat sino lang ang makasusunod sa dakilang Panginoon, kundi ang mga batas na yan ay tunay nang naiukit sa kanyang puso, at narito ang tunay na kaisipan ng dakilang Panginoon ay naroroon ng matuwid na nakikita at nakaugnay sa dakilang Panginoon. Mga iniibig na mga kapatid, ito ang laging sa inyong pinapaalala na kung ang inyong mga sarili ay tunay nga ninyong nililinis, ay bibigyan niyong daan ng inyong mga sarili na magkaroon ng lakas ng loob, ng buong pagtitiwala, na ang baku-bakong daan na inyong nilalakaran ay tunay niyong itutuwid sa ngalan ng pag-ibig ng dakilang Panginoon. Sa ngalan ng pananampalataya na dapat ninyong maitayo sa kanyang harapan, upang sa gayon ng bawat isa, ang kanyang pagsisikap ay magkaroon ng tunay na anyo ng katuwiran sa harapan ng dakilang Panginoon. Kayo nga ay tunay na magsumikap. Kayo nga ay tunay na maging malinis sa kanyang harapan, at iwasan ang inyong mga sarili na naroong laging nahihipo ng bawat tukso na kanyang nakikita sa sanglibutang ito. Mga iniibig na mga kapatid, ang katapatan ay tunay na hahanapin ng dakilang Panginoon sa bawat isa. At sa sino mang dito ay magtatagumpay tunay na ang pangako ng buhay na walang hanggang ay kanyang matatamo. Ito ang isang bahagi na laging hahanapin ng bawat isa sa inyo, sapagkat sa katotohanan, ang kapayapaan ay laging hahanapin ng tao upang siya ay tunay na magkaroon ng buhay na walang hanggan. At hanggat ang bagay na yan o aking mga iniibig na mga kapatid ay inyong hinahangad, kayo nga ay tunay na magsumikap. Kayo nga ay tunay na maghandog ng mga bagay na banal sa harapan ng dakilang Panginoon na walang iba kung hindi ang inyong mga sarili na payak at hantad, ang bawat niyang mga gawa na malinis at karapat-dapat. At hanggang dito ako, at muli ang pag-ibig at ang kapayapaan ng dakilang Panginoon ang siyang maghari sa bawat isa, mula ngayon at lagi na. Ang inyong kapatid sa isang Panginoon at isang pag-aaral, Pedro, Apostol, paalam. At kapayapaan ang sa inyo'y binabati ngayon at magpakailan naman. Tunay nga na ang bawat isa ay mag-aaral ayon sa ikasusulong ng bawat kaluluwa. Ano nga ba ang magagawa ng isang kaluluwa ayon sa kalooban ng dakilang Panginoon? Siya ba'y magmamatigas o siya ba'y luluhod sa harapan upang ang mga bagay na dapat tuparin ang siyang masunod? Mga iniibig kong mga kapatid, pagsikapan ninyong maunawaan kung anong mayroon sa bawat buhay
na inyong naranasan. Sapagkat lahat yan ay pag-aaral ng buhay. At kayo ay tunay nga na mayroong isang sinusulong ang isang espiritu na mula sa dakilang Panginoon. Na kung papaano ang isang pagkamulat ay tunay nga na ito ay magsimula ayon sa mabuting gawa. Ang pagkaunawa sa kanyang kapwa, ang kababaang loob, na kung papaano ang mga dakilang gawa na iyon tutuparin sa harapan ng dakilang Panginoon. Mga inibig kong mga kapatid, sino nga ba ang mangmang at sino ang matalino na mayroong karunungan ng dakilang Panginoon na ikaw na punong-puno na ng mga aral sa pakikinig, sasabihin ba sa iyong sarili na ako ay mangmang? Tunay nga ng kasaningan ay dumarating sa bawat isa. Mga iniibig ko mga kapatid, bawat isa ay may taglay na karunungan. Ngunit hahanapin sa inyo na kung paano nyo maunawaan ang mga bagay na inyong narinig, ang mga bagay na inatala sa inyong mga puso at isipan, na ito ay inyong sundin, sapagkat ito ay mula sa Panginoon at makakabuti sa bawat kaluluwa. Sino nga ba sa inyo ang hindi tinuruan magsaka? Ang lahat ay tinuruan kung paano magsikap, magbungkal ng lupa sa pamamagitan ng iyong lakas, at ganun na rin sa karunungan ng dakilang Panginoon. Mga iniibig kong mga kapatid, huwag kayong panghinaan sa anumang buhay na naranasan ng bawat isa. Sapagkat kung ito ay lagi nasa inyong pag-iisip, tunay nga, magiging mabigat ang inyong mga kalagayan. Kayo'y gugupo ng karamdaman, sapagkat ito ay nagdudulot ng sakit sa laman. O mga iniibig kong mga kapatid, kaya nga't kayo binigyan ng mga aral sa buhay upang nang sa ganoon ang bawat isa ay magising at sumulong sa isang tamang proseso na ibinigay ng dakilang Panginoon. Kayo na ginawi sa pag-aaral ayon sa Espiritu, hindi niyo ba nasa isip na mapapalad kayo sapagkat ang bawat yung diwa ay binubuksan ng dakilang Panginoon nang upang nang sa ganon kayo magsipag-aral sa Espiritu at nang sa ganon ng inyong mga bahagi ay ang bahagi mula sa kaitaasan. At hindi niyo na aariin pa ang anumang bagay na inyong pinagdaanan sa sanlibutan. Kung hindi sa inyong pagsilang at sisilang muli, kayo ay kalakip ng aral ng dakilang Panginoon. Di ba't ito ay mabuti sa bawat kaluluwa na mag-aaral? Kayo inilalagay sa isang antas na naangkop na sa inyo. Ngunit ang iba sa inyo ay tumatanggi. Bakit? Dahil sa kulangan ng mga pangailangan ng sanglibutan. Ngunit ano bang halaga? Mayroon yan para sa inyong mga puso. Para sa inyong mga pagkatao. Nalalaman ninyo ang isang dakilang Panginoon ay sinilang dahil sa pag-ibig. Kaya nga't kayo ay minumulat sa isang gawaing mayroong pag-ibig na kung paano nyo ito'y ginagawa ang may kaidahilanan para sa Panginoon. Na hindi na
Ang mga bagay na yan ay para sa inyong kahulugan ng buhay. Kung hindi ang kahulugan na yan ay kahulugan mula sa dakilang Panginoon na ito ay inyong gagampanan. Mga iniibig kong mga kapatid, malaon na kayong mag-aaral. Nasa hanggang ngayon, ang ilan sa inyo ay nandun pa rin sa baitan sapagkat kayo'y nandoon sa isang masagana na inyong tinatangkilik. Ngunit kung inyong iangat ang inyong mga diwa sa pag-aaral, tunay nga na mayroong isang higit na kayamanan na magbibigay sa inyo ng kasaganahan na ito ay mula sa dakilang Panginoon. Mga iniibig ko mga kapatid, ang bawat sa sanlibutan ay pansamantala lamang. Na ito ay iwan din pagkatapos ng pagtawag ng kaitaasan. At kung anumang mayroon kayo na naisukbit sa inyong mga sisidlan, ito ang inyong ipakikita sa harapan ng dakilang Panginoon. Ito ang hahanapin sa bawat isa. Kaya maging matalino kayo sa inyong mga pag-aaral. Hindi lamang kayo nakabibigkas ng ayon sa mga salita, ngunit alalahanin ninyo, may mga gawa na karapat-dapat at may mga salita na karapat-dapat na dapat bigkasin. Iyon ay mula sa dakilang Panginoon na ibinigay ng dakilang Ama upang nang sa ganon na ang bawat mag-aaral ay magsipag mag-aral at nang sa ganon matuto ayon doon sa turo ng dakilang Panginoon. Mga iniibig kong mga kapatid, bawat isa sa inyo ay may tanglaw ng liwanag. Tanggapin nila ng buong buo ang dakilang Panginoon nang walang pag-alinlangan. Ang lahat sa buhay ninyo ay tunay nga ay magiging masigla, mabubuhay, na patungo sa aral ng dakilang Panginoon. At ang mga bagay na pansamantala ay tunay nga na ito ay maging pambalanse ng inyong buhay upang kayo magpatuloy mag-aral para sa isang dakilang Panginoon na pinaglilingkuran ng bawat kaluluwa. O mga iniibig kong mga kapatid, bawat isa ay tunay nga ay nahanda maglingkod sa dakilang Panginoon. Ngunit sa inyong pag-aaral, naisin ninyo na kayo'y malinis upang nang sa ganon na ang bawat isa nasa kanyang pagharap sa dakilang Panginoon ay tunay nga na siya ay malinis ng upang nang sa ganon. Bawat isa ay may karapatan na pumasok sa pintuan ng langit. At muli, iiwan ko sa inyo ang pag-ibig at ang kapayapaan na gumula sa isang dakilang Panginoon ngayon at magpakailanpaman. Paalam ang iyong kapatid sa Espiritu, Pablo, Apostol. Paalam. Ang pag-ibig at pag-asa ang maghari nawa sa inyong lahat ngayon at magpakailanpaman. Mga iniibig at mga minamahal na anak, sa kadaupang palad ninyo, kayo'y tunay na mananampalataya sa harapan ng Diyos at Ama.
Dahil dito'y sinisinop ninyong mabuti na ang salita ng Diyos Ama ay lagi nang sumasaing sa araw-araw sa inyong mga buhay sapagkat ang pag-ibig ng Diyos Ama ay nananalig kayo na kayo ay hatdan ng tunay na biyaya na nagmumula sa Ama sapagkat siya ang tinatawag na Panginoon upang kayo ay pagkalooban ng kalakasan, pagkalooban kayo ng mga biyaya, pagkalooban kayo ng buhay na walang hanggan. Sapagkat ang Diyos ay tinitignan ang bawat isa kung paano gampanan ang gampanin na pinagkaloob sa inyo ng Panginoon sapagkat napakasarap. Naisin ninyong mabuti ang kahalagahan na binibigay sa inyo ng Panginoon dahil siya ang nakakaalam ng bawat kahilingan ng bawat isa. Naririyan sa inyong mga puso't isip ang dakilang salita ng Diyos at kayo ang pinagbibigyan ng kahalagahan lahat ng inyong kalooban at kahilingan sa harapan ng Panginoon. Sumasa inyo at namamalagi ang banal na Espiritu Santo upang kayo ay laging hatdan ng maraming bagay na mga biyayang nagmumula sa kanyang kinaroroonan upang ibaba sa inyong kalagitnaan ang tunay na totoo na ang kanyang pangalan ay nagbibigay ng kaliwanagan, nagbibigay ng katotohanan at nagbibigay ng kalakasan ng inyong mga buhay. Sa panahong ito, mga minamahal, hinihigitan ninyo na ang salita ng Diyos na kanyang ipinangako sa inyong mga puso ay pinababatid sa inyo kung paano ninyo tanggapin, paano ninyo gamitin sapagkat napakasarap ang tumanggap ng biyayang nagmumula sa Ama sapagkat siya lamang ang nakakaalam kung paanong kayong mga anak na binibigyan ng pagkakataon upang malaman ang mga biyayang ito na ibibigay at ipapalaganap sa inyong mga puso. Sapagkat ang Panginoon ay tunay na Diyos upang kayo ay bigyan ng mga biyayang nagmumula doon sa kanyang kinaroroonan. Naway, huwag ninyong kalilimutan ng una at higit sa lahat at purihin ang kanyang pangalan. Linisin ang inyong mga puso't damdamin upang tanggapin ang mga biyayang ibibigay sa inyong lahat magmula ngayon hanggang sa darating na oras at panahon na kayo ay pagkalooban ng mga biyayang hindi ninyo inaasahan sapagkat ang Diyos ay Espiritu at Panginoong Hesukristo
ang siyang liwanag upang ipangahagi ng katulad ng mga biyayang hindi niyo pa natatanggap sa kapatagang lupa na inyong ginagalawan. Magpasalamat kayo at magpuri sa kalakasan na ibinibigay sa inyo ng banal na Espiritu Santo upang tanggapin sa inyong mga puso na ang liwanag na nagmumula sa kanyang kinaroroonan ay inyo itong malaman kung paano nito gamitin sa inyong mga buhay. Maghari nawa sa inyong lahat ang liwanag ng banal na Espiritu Santo ay sumainyo nawang lahat sa pag-ibig, pag-asa, ngayon at magpakailan pa man. Paalam sa inyong lahat. Ako'y si Apostol Juan Bautista, Adios. Pag-ibig at kapayapaan ang lagi nang sumainyo mula ngayon at magpakailan pa man. Mga inibig na mga kapatid, ang biyaya nga ng Panginoon ay bumababa sa lahat at bawat isa, na ang tungkulin ay iniatang sa bawat balikat ng bawat naririto, sapagkat kailanman ng Diyos ay hindi nagkulang sa lahat at bawat isa ng pagpapaalala. Kailanman ng Diyos ay hindi naputol ang kanyang pisik, ang kanyang biyaya sa lahat at bawat isa. Ngunit sa bawat anak na kanyang isinugo dito sa sanglibutan, sino nga ba ang tatawaging karapat-dapat? Sino nga ba ang tatawaging gumagawa ng kanyang kalooban? Sino nga ba ang pinabanal ang kanilang mga sarili tulad ng ginawa ng isang Kristo? Kung paanong pinabanal niya ang kanyang sarili, gayon din naman kayong magpakabanal, mga inibig na mga kapatid. Kung paanong sinikap niya sa kanyang sarili na pasunurin ang kanyang kaisipan, damdamin at kalooban, linisin ang kanyang kaluluwa sa salita, sa biyaya ng dakilang Ama, at gumawa at gumagkawang gawa sa kanyang kapwa. Gayon din nga kayong inaasahan na inyo din namang gawin, mga inibig na mga kapatid. Sapagkat wala na ngang ibang daan pa, mga iniibig na mga kapatid, ang binubuksan sa lahat at bawat isa. Tanging ang daan ng isang Kristo, ang patungo sa dakilang Ama. Ngunit anong uri nga ba ng paglakad ang inyong ginagawa? Kung kayo ay nagkakaroon pa ng katisuran, kung nagkakaroon pa kayo ng pagkadapa, kung naririto pa rin ang pagkakamalit pagsuway ng inyong mga sarili sa batas ng dakilang Panginoon, ay sinuhin nga ninyo ang inyong mga sarili. Linisin nga ninyo ang inyong mga pagkatao upang maging buhay na haid, banal at malinis na handog sa dambana ng dakilang Panginoon. Ganito ang pagpupuri at pagpapadakila sa isang dakilang Panginoon, na kung paanong mapagtagumpayan nga ninyo ang inyong mga sarili, kung paanong malagpasan nga ninyo ang bawat dagok ng buhay at pagtitiis ayon sa Espiritu. Katotohanan nga ang aking sasabihin sa lahat at bawat isa, na ang Diyos ay mananatili sa inyong mga pagkatao. Na ang Diyos ang mag-iingat sa inyo sa lahat ng uri ng kapahamakan, sa lahat ng uri ng kasalanan, sa lahat ng uri ng mga bagay na nagbibigay sa inyo ng kadailanan upang kayo ay mailayo sa dakilang Panginoon. Mga iniibig na mga kapatid, ninanais nga ba ninyo na kayo ay makarating sa tahanan ng dakilang Panginoon? Ninanais nga ba ninyo sa inyong mga pagkatao na kayo ay magtagumpay o kayo ay nasasapat
sa buhay dito sa sanglibutan? O kayo ay nasasapat sa mga bagay na natatamo ninyo dito sa sanglibutan, sa mundo ng mga hugis, sapagkat ito ang inyong nadarama, sapagkat ito ang inyong nakikita at patuloy na nalalasak at patuloy ninyong nararanasan. Ano nga bang magiging kadahilanan upang kayo ay makarating sa tahanan ng dakilang Panginoon? Malibang malinang nga ninyo ang inyong mga espiritu, magkaroon kayo ng karanasan ayon sa biyaya ng dakilang Panginoon sa bahagi ng pang-espiritual na karunungan o tinatawag na medyo-medad. Mga iniibig na mga kapatid, kailanman na hindi kayo makararating o makararating man sa paanan ng dakilang Panginoon. Sapagkat ganito ang ginawa ng isang Kristo, na ang bahagi ng kanyang espiritu ang nagsasalita sa mga tao, na ang bahagi ng kanyang espiritu kumakausap sa kapwa niya espiritu at nagbibigay ilawan o liwanag sa bawat nasa kadiliman, sa bawat naririto, naghahanap ng tinatawag na pag-asa. Liwanag, kaliwanagan ng inyong mga kaisipan, damdamin at kalooban. Papaano nga kayo makagagawa ng bahagi ng paggawa sa pangalan ng dakilang Panginoon kung hindi nga ninyo nakikilala ang inyong mga sarili? Kung hindi nga ninyo nauunawaan ang layunin ng bawat espiritong ibinigay at ipinagkaloob sa lahat at bawat isa. Mga iniibig na mga kapatid, hindi sapat ang karunungan ng sanglibutan upang dalhin kayo sa paanan ng dakilang Panginoon. Kinakailangan ng inyong mga pagsisikap ay higitan nga ninyo sa mga bagay na inyong nakikita, nararamdaman at patuloy na nararanasan dito sa lupa. Sapagkat ang Diyos ay hindi naging madamot sa kanyang biyaya. Malibang kayo rin ay buksan nga ninyo ang inyong mga kaisipan, damdamin at kalooban. Maging bukas kayo sa maraming bahagi ng pag-aaral. Magkaroon nga kayo ng kaaliwan, hindi sa kaaliwan ng sanglibutan, kundi sa kaaliwan ng inyong mga espiritu, na ang inyong kagalakan ay hindi, at ang inyong mga kapayapaan ay hindi mula dito sa sanglibutan, kundi ang bahagi ng inyong mga espiritu nakikiisa at patuloy na kumakain ng piging ng dakilang Panginoon na inihahanda sa lahat at bawat isa, ay doon nga lamang ninyo matatagpuan ng isang tunay na kapayapaan, na bagamat ang sanglibutan, tatawagin nga ng isang tao na pasakit, tatawagin nga ng isang tao na pagdurusa, at tulad sa inilalagay sa dagat-dagatang apoy, ay hindi nga ninyo aalintana o maaalintana ang bawat bahagi na sa inyo ay pinagkakaloob ng sanglibutang ito, bagkus sapagkat inyo na ngang nakita ang liwanag na ipinakikilala sa inyo ng kaitaasan. Mga iniibig na mga kapatid, ang bahagi na sa inyo ay tinuturo ay hindi na nga lihim pa, sapagkat kayo na nga ang mga tinuruan simula pa nung una. Kayo na nga mula sa pagkabata at hanggang ngayon ay nagpapatuloy mula noon at hanggang ngayon na kayo ay nangakikinig ng salita ng dakilang Panginoon. Ano pa nga bang bago ang ibibigay sa lahat at bawat isa? Malibang matuklasan o maisagawa na nga ninyo ang mga salita na inyong napakinggan. Malibang magkaroon na nga ng buhay o mga buhay sa inyong mga pagkatao ang salita ng dakilang Panginoon upang maging ilawan, upang maging isang liwanag, ay hindi na nga kayo pagkukulangin pa ng kaitaasan. Nasa inyo na nga ang kalayaan, mga iniibig na mga kapatid, na ang inyong mga paggawa ay magpapakilala ng salita ng dakilang Panginoon, magpapakilala at magpapatotoo sa inyong kapwa upang kayo rin naman ay maging kasangkapan ng dakilang Panginoon sa kanyang mga layunin, sa kanyang tungkulin na iniatang sa lahat at bawat isa. Mga iniibig na mga kapatid,
Hindi nga lamang kayo mga tagapakinig, sapagkat kayo ay nasa paaralan. Ngunit inaasahan na sa paglabas ninyo sa paaralan ng dakilang Panginoon ay daladala nga ninyo ang salita at utos at aral ng dakilang Panginoon, na daladala ng inyong mga espiritu, daladala ng inyong mga ako, ang salita ng dakilang Panginoon, hindi upang maging kasuotan, kundi bahagi ng inyong mga pagkatao, na ang kabanalan ay hindi lamang inilalagay tulad ng isang kasuotan at kalaunay naluluma at nagkakaroon ng pagkaluma at tinatanggal ng isang tao. Ngunit ito ay nananatili sa inyong mga espiritu, at ang espiritu, mga iniibig na mga kapatid, ay walang kamatayan, lagus-lagusan at hindi nakikita ng tao, ngunit nararamdaman at patuloy ninyong nararamdaman sa inyong mga sarili ang tawag o ang salita ng dakilang Panginoon na patuloy na sa inyo ay nagpapaalala. Mga inibig na mga kapatid, huwag nga kayong maging bingi, ni huwag nga kayong maging bulag, ni huwag nga kayong maging manhid sa bawat pagpapaalala ng kaitaasan. Bagkus kayo ay magkaroon ng kababaang loob na ang inyong mga espiritu, tulad ng isang Kristo na ibinaba niya ang kanyang sarili sa maraming bagay na mayroon ng sanglibutang ito, ngunit patuloy niyang iniaangat ang kanyang espiritu sa harapan ng dakilang Ama. Patuloy siyang nananalangin, patuloy siyang umagabay at patuloy na humingi ng paggabay sa kaitaasan, sapagkat wala nga kayong magagawa, mga iniibig na mga kapatid, malibang kayo ay nakakapit sa tunay na puno ng ubat. Huwag nga ninyong kalimutan ng bawat paalala ng kaitaasan. Bagkus, huwag nga ninyo ding iukit sa mga bato ang salita at utos ng dakilang Panginoon, ngunit iukit nga ninyo sa inyong mga pagkatao upang hindi nga ninyo makalimutan, upang hindi na nga mabura pa, upang dalhin nga ninyo hindi lamang sa buhay na ito, kundi sa susunod na mga buhay, kung saan man kayo dalhin ng pagkakataon. Daladala nga ninyo ang salita at utos ng dakilang Panginoon, na ang kanyang salita ay hindi lamang isang salita, kundi ito ang pagkakakilanlan ng inyong mga espiritu. Dito kayo nakikilala ng dakilang Panginoon, mga inibig na mga kapatid, sa pamamagitan ng inyong mga espiritu. Muli, nawa ang inyong mga pag-aaral ay hindi mapatid. Muli, nawa ang inyong mga pag-aaral ay magpatuloy, sapagkat kayo ay nagsisimula pa lamang sa bawat bahagi ng pag-aaral ayon sa Espiritu. Nawa kayo rin, tulad ng isang Kristo na nabuhay dito sa sanglibutan, ay maging bahagi nga din kayo ng pananagumpay ng isang Kristo na bumalik at ang kanyang Espiritu ay bumalik sa harapan ng dakilang Panginoon, sapagkat siya ay nagtiwala, sapagkat dito ang kanyang sarili ipinatagubilin at inialay niya ang kanyang buhay upang magawa ang kalooban ng dakilang Ama at masunod ang kautusan na ibigin mo ang Diyos ng buong puso mo at buong kaluluwa at buong kalakasan. At nawa, mga inibig na mga kapatid, sa pagpapatuloy ng pag-aaral, ang kapayapaan at ang pag-ibig ang maghari sa lahat at bawat isa mula ngayon at magpakailanpaman. Ang inyong kapatid sa isang pag-aaral, Espiritu Santo ng katotohanan. Paalam.